puro buildings. Very wood na ganyan. Then kung gusto niyo mag-laptop dyan, work from home, pwede yan. So doon sa kabilang side, nakikita nyo, tapos yung ipa-bacon, sausage. Famous is itong ganitong classic shower. Rain. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At ngayon, andito tayo sa Kingdom of Cambodia! And grabe, first time natin ngayon dito. At I'm so excited to explore this area, ang Phnom Penh at Siem Reap o Siem Reap. Tatanungin ko pa sa local kung ano ang tamang bigkas doon, okay? So ngayon, nandito na ako sa hotel, pero separate video to. Gusto ko lang talaga mag-intro sa inyo. Then dito sa video na to, isasabihin ko sa inyo ang aking first impression, ang mga travel requirements, ang mga iba pang pwede nyo malaman pag magpupunta kayo dito sa Cambodia, okay? So yun, mamaya itutuloy ko na lang and magbibideo na muna ako ng aking hotel and room tour. Hello! So ngayon, nandito na tayo ngayon sa room and actually gumawa ko ng separate video about dito sa hotel room tour tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. So sa next episode yun at ngayon i-explain ko na muna sa inyo yung mga kaganapan kung paano magpunta dito sa Cambodia. Kasi syempre curious kayo. Paano ba magpunta sa Cambodia, ganyan. And ngayon i-explain ko sa inyo dahil sa Pilipinas po, from Manila o from Cebu o from Davao o kung saan ka pa man na lupalop ng Pilipinas ay wala po kasing direct flight as of now. But meron kasi akong friend dito na kung saan ini-meet ko siya at makikita niyo siya dito sa travel series na to. Meron tayong bagong character. At sinabi niya sa akin na meron daw usap-usapan dito sa Phnom Penh na magkakaroon daw ng flight, na direct flight from Manila ang Cebu Pacific. So hindi natin alam, hindi natin sure kung totoo yan or mangyayari yan. And gusto ko muna i-share sa inyo na umorder nga pala ako sa Grab Food. Ayan. Grab Food ng KFC kasi hindi ako nag-lunch kanina dun sa area ng stopover kasi parang feeling ko mas gusto ko yung kakainin ko is kapag wala na akong iniintindi ganyan kasi syempre yung passport ko hindi ko pa hawak that time. Panoorin nyo na lang sa previous video yung kaganapan, okay? So magsimula na muna tayo. Share ko pala muna 31,000 riel nga pala tong binili ko sa KFC. So yun yung price dito. 2 pirasong chicken, isang rice, tapos may mashed potato, tapos may large na iced tea, tapos may isang Fanta. Ewan ko, nasobrahan ata ako ng bili. So yun, 31,000 yung bili ko sa kanya. And okay, let's continue. So, ang pagpunta po dito ay merong 2 paraan. Actually, maraming paraan. Pupunta muna kayo sa ibang bansa, saka pa lang kayo pupunta dito. So, ako, ang ginawa ko is nag-fly ako from Manila to Ho Chi Minh. So, napanood nyo, nag-quick travel ako, diba? So, talagang parang ano lang yung layover lang dapat, ganun. Pero nag-check-in na rin ako. So, from Ho Chi Minh is meron kasi sa Klook na bus, which is mas convenient and cheapest talaga. Cheapest way. Cheapest as in. Siya yung pinakamurang bus line, okay? And at the same time, safe naman, malamig naman ang aircon, ganyan. So, yung link is nasa ibaba kung gusto nyong i-book. So, from Vietnam to Cambodia po yan, and yan, lahat okay na. Then, magbabayad lang kayo doon and dapat syempre meron kayong passport na hawak and visa free naman tayo, then okay na. Tapos, nung kanina, nung pagdating is ito, meron sa akin binigay na boarding pass. So, bibigyan kayo ng ticket, then assignan kayo ng seat. And fortunately, ibig sabihin, positive tong side na sasabihin ko, ang inassign sa akin is yung seat na nag-iisa. Kasi, ang setup sa bus is 2 magkatabi, tas isang solo. As a solo traveler, alam niyo naman, mahilig ako sa parang solo-solo, ganyan. So, sa solo ko na-assign, kaya much mabuti. Okay. So, yun. And ngayon, papakita ko sa inyo yung passport ko kasi ito i-turn over niya sa kanila dun sa mismong conductor kung tawagin sa atin sa Pilipinas yung tao na nasa bus, 'di ba, yung katulong ng driver. So yun, yung conductor kukunin tong passport nyo. So kinuha yung passport naming lahat and ang nangyari ay siya yung nagbigay dun sa Vietnamese immigration officer pa exit ng Vietnam, tapos siya din yung nagbigay doon sa Cambodian immigration officer. So yun, siya yung nagbigay and yun, okay naman. Kaya nga lang dun sa part 9 hindi ako sanay sa part na ipapagkatiwala ko sa ibang tao yung passport ko. Tapos hindi naman travel agency yung tao, hindi siya part ng travel agency. So yun, sa awa ng Diyos safe naman. At nakarating naman sa akin yung passport and okay naman, safest talaga siya. Yun nga lang po, ang downside dito is 7 hours yung bus ride. So medyo matagal, kompleto na yun. Kasama na dun yung immigration and kasama na dun yung stopover na una from pang lunch, tapos yung stopover na pangalawa for snack and for wiwi. So 2 po ang stopover, okay? So dun sa 7 hours na yun, sa stopover na sinabi ko, sa immigration kasi, tayo lang kasi ang visa free. So mga Pilipino lang. And yung mga ibang nationalities na visa free
syempre din na makakasabay nyo. Pero may mga makakasabay kayo na kailangan pang magbayad ng visa. So yun yung nagpatagal. Kasi meron tayong kasabay. Kasi syempre hindi naman natin private yung basta't dire-diretso lang tayo. So meron tayong kasabay ng mga nationalities na merong kailangan silang bayaran. Pero tayo wala dahil visa free nga tayo. Okay, so paulit-ulit ako sa part na yun. Then nakarating na dito. So, i-mention ko naman doon sa previous video yung kaganapan doon sa nangyari na pag-drop off. Okay naman yung drop-off area kapag ka doon sa bus ang ginawa nyo. And meron dong mga tuk-tuk. Pero ako, nag-grab ako. Okay? So, mas gusto ko kasi yung grab. Kasi parang fix na hindi ka may scam, ganyan. Kahit masabihin natin mabait. Pero nag-iingat lang naman tayo, di ba? And fortunately, again, meron nakasabay na dalawang Pilipino, mag-asawa sila. Then, dito din sila sa same hotel. So, sinabi ko, inaya ko na sila. Sabi ko gano'n, tara po, sumabay na lang kayo sa akin, ganyan. Then, ang mura lang naman kasi, guys. Parang 90 pesos lang yung pumapatak sa Philippine peso, yung Grab. So, SUV na yun, yung large yun, yung parang kumbaga sa atin sa Pilipinas, 6-seater yung binook ko. So, yun. Edi sinabay ko na sila. So, nakapunta na kami dito. Ayan. So, in short, okay. Very smooth. Walang tanong-tanong sa immigration dito. Walang ganyan-ganyan. Talagang bibigay mo ng passport mo and makakapunta ka na. Yun nga lang, kailangan mo magbayad ng bus. Syempre, yung link nasa ibaba. And, pinurchase ko siya via Klook. And pwedeng from Vietnam to Cambodia and Cambodia to Vietnam. So parang round trip ang i-avail nyo. Yun yung ginawa ko, round trip ang gagawin ko ngayon. And you can use yung code Paul Ivan 5 off pagka magbubook kayo para magkaroon kayo ng extra 5% of discount. Okay? Discounted yan. Total price. Okay? So yun. Okay naman siya. And kung ayaw nyo naman ng bus ride, kung gusto nyo is yung tipong mabilisan, pwede naman kayong mag-ano na lang, plane. So, from Ho Chi Minh, pwede kayong mag-plane. Or from Thailand, pwede kayong mag-plane. From Malaysia, pwede kayong mag-plane. And sinerch ko, yung yung Ho Chi Minh to Phnom Penh. So, ang presyo, nung nakita ko kanina is 5,000 pesos. May nakita kong 7,000, may nakita kong 8,000. Kasi, guys, napakatagal ko nakaupo. Like, nakawit talaga ako. Tapos, nakataas kasi paa doon sa upuan. So, parang, alam niyo yung parang ang tagal natin nakaupo. Yung parang tipong galing ako Nueva Ecija to Ilocos ang nangyari sa akin. So, ang tagal-tagal ko nakaupo. Ganyan gusto kong tumayo, ganyan-ganyan. So, kinoconsider ko mag-plane pabalik sa Vietnam. Kasi, Vietnam yung flight ko going to other country. So, kaya lang mahal eh. So, siguro, hahayaan ko na lang. Ipoproceed ko na din yung naplanong original. And aside from that, kaya din na ito guys yung ginawa ko. Gusto ko talaga ma-experience yung nagko-cross ng borders, 'di ba? From kunyari, 'di ba una sinabi ko na doon sa mga previous vlog is from Singapore to Malaysia, nag-cross ng border, tapos yung isa namang tinry ko is from Hong Kong to Macau. So ngayon na-try na natin yung from Vietnam to Cambodia naman, o 'di ba? So yon, wala na mga other things na hiningi sa akin or what. So ngayon kumain na tayo. Then mamaya isasabihin ko naman sa inyo yung first impression ko dito sa Cambodia. Grabe. Maghugas nga muna ako ng kamay. So ngayon po, tignan nyo, ito yung fry, ito yung ano nila, chicken. Ang init pa, ito ang init. Parang bagong luto. Tikman natin. Ang lutong. Ang sarap. Ngayon pala ako makakain ng rice. Ako kumain pala ako ng rice dun sa Vietnam. Yung broken rice. Pero, iba ko sila sa ng rice nila dun. So ngayon kumain tayo. Sarap ng chicken. Doon in-order ko spicy. Parang hindi spicy to. Oh, ibang uring rice. Ito yung parang rice sa Malaysia. Yung may lasang rice, ganun to. Nakakain na muna ako, hindi ako makakain na matino. Okay guys, so ngayon, gusto ko muna sa inyo i-share yung first impression ko naman about dito sa Phnom Penh, dito sa Cambodia. And I just want to share sa inyo kung ano yung una kong nakita nung nag-transfer from Vietnam to Cambodia. Then, kung ano yung mga ina-expect ko na na-exceed o masyado bang in-underestimate ko yung lugar, ganyan. Okay, so sa part na to yun. And magsimula na muna tayo. Guys, alam nyo ba, to be honest, pasensya na po sa mga tao dyan na nakatira dito. Alam nyo ba, nung una, is parang iniisip ko, is itong Phnom Penh, is parang ano siya guys, parang, what you call this in a good way? Parang feeling ko, laid back yung atake nung place na to, nung city na to, and etc. And alam nyo ba, nung nagpunta ako dito, nagulat ako, ayun na makikita, ewan ko kung nakikita nyo dito, punong-puno ng building. Kasi, normally, kapag kayo po ay magta-travel at kayo nanonood kayo ng mga vlog, kapag Cambodia, ang unang papasok sa isip nyo Angkor Wat. Kasi yan ang pinakasikat sa Cambodia and I know it. We all know it. So, ganun ang nangyari. So, ang iniisip ko, puro parang ganun yung itsura, ganyan. Tapos, nung pagpasok ko dito, grabe, na-amaze ako. Napaka-highly urbanized, napakadaming European style na building, na kung saan papakita ko sa inyo sa mga susunod na video. Tapos, napakadaming casino, napakadaming lahat
And alam nyo, parang feeling ko itong Cambodia, 50% Southeast Asian nation, tapos 50% Chinese. Gets nyo yun? Napakadaming Chinese dito, guys. Like, literal, pag nagpunta kayo dito. And, upon filming this video, na-meet ko na kasi friend ko na makikilala sa mga susunod na video. Then, sinabi niya sa akin na ito daw, Cambodia, is super friend daw talaga with China. So, kaya talagang napakadaming iniambag, napakadaming ininvest, napakadaming itinulong ng China dito sa Cambodia. At makikita mo din naman talaga na karamihan sa mga building dito, puro building, tas nasa baba, puro mga Chinese store, ganyan. Ang ganda talaga ng Phnom Penh. And ang first impression ko is parang hindi safe. Hindi safe talaga. Then, nung nakita ko kagabi, di ba usually parang mas gabi ang hindi safe, di ba? Kaysa sa umaga. Nung naglalakad-lakad kami, hindi ko naramdaman ang kahit anong uri ng danger. Hindi ko naramdaman yung kahit anong uri ng hindi safe. Kasi usually kapag nanonood ako ng vlog, puro yun ang sinasabi. Kaakibat yung hindi daw safe, yung mga ganyan. But safe naman pala. Safe naman pala. Tapos, kaya ko din ginawa tong first impression na to para malaman nyo na hindi pala lahat talaga ng nakikita nyo sa social media ay totoo. Totoo. Actually, gusto ko i-break yung part na yan dito sa Cambodia. Grabe, pinapromote natin ang Cambodia, something like that, sa video na to. Pero kasi, nung una, akala ko talaga hindi eh. So, ngayon parang gusto ko siyang i-promote kasi okay siya. So, sabi ng friend ko, iba yung atake nitong Phnom Penh at iba yung atake ng Siem Reap. Siem Reap ang basa nila yun. Yung Phnom Penh, yun yung city nila. Yung capital city na parang sa atin, Manila, ganyan. So, ito yun. So, andito lahat ng mga building, andito yung pinagmamalaki nilang lahat. And, okay. Yun nga lang, usually kasi, di ba, kapag nagpupunta tayo sa ibang bansa, grabe, nagiging fast talker na naman tayo, pasensya na po, is hinahanap ko lagi, number 1 is McDo. Kasi gusto kong tinatry ang McDo sa iba't ibang bansa. At number 2 is Jollibee. Kaming Jollibee. Nun pala, wala dito. Ewan ko search ko nga sa Google Maps to be sure. Pero wala ako nakita kasi talaga na McDonald's dito. McDonald's. Ayan, wala ako nakikitang McDo. Oh, walang McDo dito. So, yun. Gusto ko lang sabihin sa inyo na highly urbanized talaga yung Phnom Penh. And quick first impression lang naman to. Kasi ang first impression ko lang talaga is grabe, ang ganda pala talaga. Tapos ang tataas ng building. Tapos yung mga building nila parang may time yung mga ibang building dito humahabol sa building sa Macau. Yung tipong talagang casino na malalaki. Ganun yung klaseng mga building dito. Tapos may time na may mga parang Singapore style yung building. I mean yung may mga puno-puno yung building, ganung level. At abangan yan sa susunod na video. So, very quick lang talaga tong video na to. And gusto ko lang buksan ang mata nyo na kayo po ay safe na mag-travel dito sa Cambodia. Plus, yun nga lang, yung friend ko kasi, sinasabi niya, may mga stories daw na medyo mahigpit daw yung immigration sa Pilipinas kapag kunyari ay mag-stray kayo sa Cambodia. So, ang mas maganda is ang gawin nyo is magpunta muna kayo ng Vietnam, maglibot kayo doon, mura lang naman. Then, i-avail niyo yung transfer via Klook. So, yung link nasa ibaba. And also, you can use my code 1515 off para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng i-avail niyo sa Klook. Okay? So, yung link nandyan sa baba. So, yun. Magta-transfer kayo from Vietnam to Cambodia. Then, makakarating kayo dito. Then, explore it. Then, kung gusto nyo, after ng Cambodia, pumunta naman kayo ng Thailand. O, diba? At least nakatatlong bansa kayo. Okay? So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung quick first impression ko and quick travel requirements guide and quick kung paano magpunta dito sa Cambodia. Itong first episode natin, medyo, kung makikita nyo, medyo parang hindi pa ganun kaplanchado lahat. I mean, parang feeling ko magulo pa, ganyan. Pero kasi, nagbabago-bago yung nasa utak ko eh. Kasi iniisip ko talaga nung una na baka ano yung titignan ko sa Phnom Penh. Kasi syempre, blind visit to. Gusto ko kasi blind visit yung gawin ko dito sa Phnom Penh. And kasi meron kasi akong friend dito, siya yung mag-i-introduce sa akin sa Phnom Penh. Kaya hindi ako nanood gaano ng mga vlog. Ba't inilagay yung mga itineraries, ganyan na pupuntahan natin, and nag-book din ako ng mga tour sa Klook. Okay? Hello guys! So actually, medyo matagal-tagal na to compared doon sa mismong araw na sinut ko yung mga previous clips, but kasi may nakalimutan ako, at dahil I'm a man of my word, ito, gagawin ko pa rin dito to, at sinabi ko kasi sa kanya na tutuparin ko to sa episode 1, okay? So ganito ang nangyari, kasi meron akong Facebook account, like personal account, diba? So hindi ako nag-check ng message request doon, ganyan. Tapos, natuwa ako kasi nung chinik ko yung message request ko sa Facebook ko, is meron sa akin nag-message. So, ayan, shout out sa'yo. Ayan, pangalan niya is
Lalagay ko dito, Christine Pescueso. Ayan, yan yung pangalan niya, Christine Pescueso. Then, ayan, sinend niya sa akin ganun. Sinabi niya sa akin, "Hi Ivan, good evening. Pa-shoutout naman sa husband ko sa next travel mo." So, currently kasi nandito ako sa Cambodia, nung minessage niya ako. So, yun, our family will be going to Singapore. And inspired ng vlog ko daw yung itinerary nila. So, hello po! So, ayan, nakita niyo. Nanonood sila ng vlog natin sa TV. Nakakatuwa. Natutuwa ako kapag yung vlog ko pinanonood sa TV. So, maraming salamat po, Miss Christine. So, wait, nakalimutan ko yung pangalan ng kanyang asawa. So, hanapin natin ulit ang kanyang message sa akin. Ayan. Ang pangalan ng asawa niya is Pau Abayan. Ayan. Shout out po sa iyo, Sir Pau Abayan. Ayan si Sir Pau Abayan. Yung mother ko, pinanonood nila yung Vietnam trip. So yun, shout out sa'yo. Grabe, ginawa ko pa kayong outro dito sa episode na to. Okay, so maraming salamat. Bihira lang ako mag-shout out, sadyang naantig lang ang aking puso dahil nga pinanonood nyo ako sa TV. Okay, thank you guys so much. At if ever kung meron kayong mga gustong i-message sa akin, i-DM nyo ako sa Instagram. Sumasagot ako ng mga travel questions dyan. Yun nga lang, hindi pa type yung sagot ko. Parang ang sagot ko lagi sa Instagram ay pa-voice message. Pa-voice message lagi. Tulad nito, may mga nagtatanong sa akin, voice message ang sinasagot ko. Kasi, pagka kunyari busy ako, hindi ko nasasagot ng mismong salita. Ganun, para mabilisan, okay? Sa video na to, i-share ko sa inyo ang budget hotel dito sa Phnom Penh, Cambodia. Actually, nag-research ako online kung saan pwede magstay, kung saan yung ideal na location, and etc. So, ito yung nahanap ko kasi napakaganda ng mga reviews nito. At the same time, nanood ako sa TikTok na mga video at nagustuhan ko naman yung paligid. So, ngayon, let's go! Magpunta na tayo sa ating hotel. So, ang pangalan ng hotel, pangunahan ko na ang Sim Boutique Hotel. And actually, ang mura-mura talaga dito. Pero mamaya ako sa inyo i-explain. And ngayon, itutour ko na muna kayo sa hotel, sa facilities ng hotel, and etc. So, ito. Ayan. Sim Boutique Hotel. Ang taas ng ceiling, guys, actually. Ayan, nakikita niyo yung ceiling. Ang taas. So, ngayon, let's go. Ito yung itsura ng reception. So you can see, very wood na ganyan. Tapos, ayan tignan nyo dito. Nakalagay dito na tumatanggap sila ng card. Then dito naman sa area na to is nag-offer din sila ng tour. And nakalagay dito, best staycation hotel and bawal dito mag-smoke. And so you can see, $100 yung bayad. And sa area naman na to, makikita nyo yung parang palabi nila if ever. Kapag hindi pa kayo nakapag-check-in, pwede kayo dyan umupo. Tapos ito, free internet o laptop, ganyan. I mean, PC, kung gusto nyo mag-internet, pwede nyo gamitin. Tapos ito, may mga daters. Sige, kuhanin natin kahit hindi tayo magbubook sa kanila ng ganyan. Para meron lang tayo. Tapos mapa. Tapos ayun mga food. Mga appetizer, burger, and etc. Grabe, US dollar talaga, So, meron din dito yung China Daily. But China? Bakit China Daily? So, yan, okay? Then, sa site naman na to, makikita nyo. Ayan ang kanilang parang pa-cafe or pa-bar. So, ito yung presyo. Ayan, hot coffee, iced coffee. Pause nyo na lang kung gusto nyo makita. Yun ang itsura na to. Nasa first floor yung kanilang bar. Then, sa taas. Dito sa taas, nakikita nyo to. Dito, nagpe-breakfast buffet. Dahil, yun ang maganda dito sa hotel na to. Included na yung breakfast buffet. Kaya talagang ako talaga, gusto ko yung ganung part. Kasi at the same time, makakalibre na tayo. Yun nga lang, kailangan mo kumising na maaga para makakain, diba? So, ngayon, let's go na sa ating room. Na-assign tayo sa 12th floor. Okay, papunta na tayo sa 12th floor. So, sa 5th floor pala nila yung Sky Bar and Pool. Then, M, yung restaurant or breakfast. Okay, let's go. Pwede mo Chinese yung may-ari nito kasi ang dami mga Chinese na rin yan. Okay, ano ba yung room natin? Hindi ko alam. Ay, ang ganda ya. Ito na sa pinakataas tayo. Wait, ano ba yung room number natin? Kalimutan ko. Ayan, 1203. Buti na lang nakalagay sa keycard. Ayan yung ating room, 1203. At ayan, sige, pasok. Ayan. Wow. Ay, may bathtub! Oh my God! Ang ganda! Ang ganda na naman ko, guys. Like, literal na maganda. Hindi OA. Papakita ko sa inyo at talagang napakaganda niya talaga at napaka-spacious ng room size o floor area. Okay, ngayon, simulan na natin ang ating room tour dito sa Sim Boutique Hotel. So, nakalimutan ko kanina binook ko. So, sa ending ko na lang sasabihin sa inyo anong room type to at kung magkano. Okay? So, stay tuned. Okay? So, dito, syempre, nakalagay dyan mismo ang peaceful door na merong nakalagay dyan na may charge daw pagka nanay-ganil yun $100. Then, dito yung key card. Usually naman, di ba, lagi naman nandiyan yung keycard. Then dito sa side na to, as you can see, ito po ang kanilang toilet. So, toilet ko na dito ngayon. So, dito po, pagpasok natin, makikita nyo is meron dito napakalaking mirror. Grabe, ang ganda talaga ng hotel room ko. Hindi ako makapaniwala kasi ang mura niya talaga. For this
for this service, for this interior design. Ang mura talaga niya. So mamaya sabihin ko sa inyo. So ayan, ang ganda ng mirror, malaki. Tapos meron ditong hot. Ayan, nakikita nyo, hot. And meron ditong cold. So, pwede kayo mamili kung anong trip nyo dyan. Tapos meron ditong hair blower. So, no need kung kayo ay mag-aayos ng mga ulo-ulo nyo. Ganyan, pwede na dyan. Tapos meron ditong pa-hand wash. So, mabango ba? Mamaya ko na amuin. Tapos dito sa side na to, as you can see, meron po dito mga pa-face towel, tapos vanity kit, shower cup, toothpaste, comb, tapos toothbrush, tapos may dalawa dyang pangmumog. Alam niyo na yan, lagi ko naman sinasabi sa inyo yun. Then dito sa side na to, makikita niyo dyan yung kanilang bathtub! Hindi ko in-expect na may pa-bathtub ang room na aking binook. So, hindi siya normal na bathtub, meron siyang yung panguso na ganito. Panguso! Diyos ko, so yan guys, tapos ito, yung mismong bathtub. Ang linis niya, di ba normally kapag ako niya nasa ibang bansa tayo rather, meron tayong mga nakikita na parang dumi-dumi dyan, pero ito walang dumi. Nakakatuwa. Tapos ito, syempre meron diyang pabintana at hindi naman tayo makikita sa labas dyan kung maliligo man tayo. Tapos ito yung shower area! Ito yung shower area nakakulong. Like, literal na nakakulong kasi hindi ka makakalabas kapag kunyari maliligo ka. So yung tubig, nandyan lang, hindi siya messy, di ba? Then, merong provided sila shampoo and body cleanser. So ayan, may pa-shower na ganyan. Plus, at the same time, ang famous na famous is itong ganitong klaseng shower. Rain forest shower. Nag-invento na naman. Plus, syempre, meron po silang provided na towel. So, meron ditong dalawang towel, tapos yung dalawang mini towel. Then, dito sa side na to is yung toilet area. I mean, yung toilet bowl. Na may kasamang bidet. Yan ang lagi natin hinahanap, bidet. Yan ang pinakamahalaga sa atin. At may tissue. Actually, tissue na hindi yan nakalaylay na ganyan. Talagang masyado lang. Kaninang kumuha ko ng tissue. Kaya kumuha na ako dyan. Tapos, meron sila extra na ganito. Tapos, meron sila dyan pabulaklak. Diyos ko, pati bulaklak na nasabi ko sa inyo. Tapos, meron ditong trash bin. Ito ba? May laman ba ito? Ay, meron pang pa-storage sa baba. Ang galing Ang galing. Ang cool. So, pumunta na tayo dito. Ayan. Makikita nyo na to sa side na to. Dito sa area na to is meron ditong extra part ng pang-organize. So, meron kayo nyo gustong ilagay. Tapos ito yung cabinet. Okay, so sa cabinet na muna tayo. Wow. Unang-una pa lang napagkita natin sa cabinet is ay, tumama sa taas. Diyos ko Lord. So, ayan. Unang-una pa lang makikita nyo na dito yung kanilang flat iron. O, diba? Flat iron. So, yan po. Tapos, dito naman is makikita nyo is yung pa-bathrobe. Yung bathrobe, actually, hindi ko ina-expect na meron. Kasi kapag ka naka-bathrobe, feeling ko okay na talaga yung hotel Grabe. Yung standard pala, bathrobe lang. Tapos, dito sa side na to is makikita nyo dyan yung plancha mismo. So, pwede tayo mag-plancha if ever. Plus, dito sa baba is safety deposit box. Tapos, meron silang provided na, wow, may provided na slippers. Pero meron akong dala. Tapos, laundry bag. Kung magpapalaundry kayo. So, mahal ba? Mga $1 yung halaga. Diyos ko, t-shirt lang, $1 na agad yung presyo. Ang mahal. Might as well, magdala na lang kayo dito ng sabon, tapos labanin na lang, tapos isampay nyo, diba? Ganun yung ginagawa ko minsan, guys. So, ito na, proceed na tayo dito. Sa side naman na to is makikita nyo is andito yung mini bar kung tawagin ko. Yes, mini bar ang tawag ko dyan. Hindi ko alam kung ano tawag nyo, basta tawag ko dyan. Mini bar na meron dyang electric kettle, tapos meron dito panghalo sa kape, dahil ito yung pang cup of coffee. Tapos, ito po, may pa Coffee Mate, may pa Nescafe na coffee, tapos may pa 0 calorie sweetener, meron pa white sugar, tapos merong tea. Okay? So, grabe. Hindi puchu-puchu ang kape. Usually, di ba kasi ang mga kape nilang mga nakaganyan. Pero ito, may option. Ayan ito pa lang. Okay na yan. Grabe. Tapos ito, kinuha ko to kanina sa lobby. Di ba nakita nyo naman? So, kinuha ko lang yan doon sa lobby. So, extra yan. Tapos ito, ang kanilang refrigerator. Ang lamig. Ang lamig na rep nila. At hindi sinasara. Wait, hindi naka-max. I-max natin. Dapat naka-max. Nagbayad tayo dito per night Plus, dito sa area na to, as you can see, meron po ditong extra lalagyanan. So, ayan, nilagay ko muna dyan yung wallet ko. Tapos dyan, pwede kayo maglagay dyan kung gusto nyo ilagay dyan, itiklop dyan yung maruruming yung damit, pwede. Then, dito sa side na to, ayan, makikita nyo is andito po yung TV, na kung saan meron dyan pa tissue, tapos andito yung kanilang menu, tapos yung mga facilities, mga contact number, yung sa skybar, tapos pwede kayo magsulat dito. Yung ganito, ginagamit ko to kapag meron akong gustong i-note sa maga-housekeeping. So, nilalagay ko dyan, please, extra towel, ganun kunyari, extra pillow, change the ganon. So, yan, nilalagay ko sa ganyan yan. Plus, meron ditong 6 na padagdag na organizer, I mean na storage. So ayan, pwede nyo lagyan yan ako na pwede nyo ilagay dito kunyari damit nyo pang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Minsan kasi ganun yung ginagawa ko para hindi na ako labas ng labas, diba? Extra tip yun sa inyo. So sa side naman na to, ang working area. Ayan yung working area. Puro kahoy-kahoy yan, Ayan, as you can see. Ay, wait, marap sa akin. Ayan, ganyan. Meron pa salamin dito, tapos meron diyang pa saksakan. So, pwede kayo mag-charge ng laptop, ng
kung ano-ano pa mga i-charge nyo gadget. Tapos ito yung kanilang table. Tapos may pa-trash bin dyan sa baba. Then kung gusto nyo mag-laptop dyan, work from home, pwede yan. Then dito sa side na to is, hindi ko alam kung upuan ba itong normal o parang, di ba usually sa mga hotel may luggage rack. So parang feeling ko dyan ilalagay luggage, tapos bubuksan na lang ganun. Then, a moment of truth. The moment pala yun. Anong a moment of truth? Okay, the moment of truth, guys! Tanananananananan! Wow! Ang napakaganda, ang napakalaki, ang napaka-spacious na budget-friendly hotel bed. Hotel bed, okay? So, ayan. Makikita nyo dito, napakalaki talaga. Like, literal. So, ito, meron po tayo ditong king-size bed na napakalambot. So, malambot talaga yan. Ay, nalukot na. Picture ako pamamayahin eh. So, ayan, ang king-size bed na all for me. And this one is meron dyan, kung gusto nyo dyan umupo lang, tapos magtapi-tapi dito na magpa-cute-cute kayo. Pwede yan. Tapos, meron ditong bedside table, na meron dyan telephone, remote ng TV, tapos, ang tawag dito? Itong remote ng aircon. Tapos, ayun yung mga switch ng ilaw. Tapos, ayun, may pa-painting dyan. Gusto ko yung mga ganitong klaseng effect eh. Ganito yung gusto kong kwarto talaga eh. Like, kwarto ko sa bahay. Ganito eh. Ganito talaga guys. Like, literal. Kaya tuwang-tuwa ako. Tapos, ito yung kortina. Though, wala tong balcony ha. Ayan. Ginulo ko na nga itong kortina eh. Kasi, ngayon nakasikat yung araw dito. Ayun o. Ayun yung itsura ng labas. Nakikita nyo ba? Ayan, grabe. Tignan nyo naman, no? Yung araw, ganun na ganun sa akin. Kaya, sinasara ko muna. So, yan. Aside from the king-size bed, meron siyang kasamang 4 na pillow. So, all for me lang din yan. Nasa solo traveler. Then, dito sa side na to, makikita nyo dyan, meron siyang pang mga extra storage. Ganyan-ganyan. Then, doon sa kabila, may ganun din, diba? So, may magko-comment na naman. Ang laki-laki doon na kinukuha kong kwarto. Wala lang guys, gusto ko lang. Kasi hindi talaga ako ready pa for hostels, okay? Sa mga nagre-recommend sa akin sa private message sa Instagram, hindi pa po ako ready talaga sa hostels na yung tipong hostels na parang bunk bed lang, na up and down, tas open, tas yung gets na yun. Baka mamaya kapag kagabi may biglang makuha sa gamit ko. Wala, praning lang. Better safe than better. Diba? So yun, na-room tour ko naman na kayo ng maayos. Tapos mamaya, check natin yung wifi, kung mabilis ba yung wifi. As a content creator, kailangan natin yan dahil lagi tayo nag-upload sa Google Drive. Plus, isa, syempre, papanik tayo sa taas, sa sky, something, and pool bar, okay? So, kailangan natin malaman kung maganda ba at worth it kasi isa yung factor kung bakit natin binook itong room na to. Okay? Let's go! Okay, guys. So, ngayon tara na muna at pumanik tayo doon sa taas. Gusto kong makita yung rooftop, yung pool and bar area. Papakita ko sa inyo. Ayan, pumanik tayo. Let's go. Ayan, tignan niyo. Ito itsura ng neighborhood dito. Yung bandang likod. Puro buildings. Ganyan yung makikita niya sa Phnom Penh. Grabe talaga ni-research ko guys kung ano yung tamang bigkas. So, lumabas na ganun sa YouTube. Sabi nga, Phnom Penh daw. Phnom Penh. Okay. Kasi si ate kanina yung nakasama ko Filipino, Phnom Penh. Kala ko Phnom Penh. Phnom Penh pala. So, let's go sa taas. May Yossi. Though dito lang naman may Yossi sa elevator. So, ayan. Ito yung tsura siguro ng pool. Then, 15th floor, sunset view. Sunset view. Dito maganda yung sunset view. Ano oras ba sunset? Kasi mag-sunset na eh. Mag 5 PM na. Ayan. Same sky bar and pool. Kailangan ko ba pumanik? Kailangan pumanik. So, dito, okay. Dito yung swimming pool and sky bar. No entry doon. So, dito tayo. Ayan. Diba? Ito yung itsura. So, doon sa kabilang side, makikita nyo is puro building dyan, no? Ayun, puro building sa side na yan. Tapos dito, meron pang swimming pool doon sa kabila. So, parang hotel din siguro yun. Tingnan natin tong bar area. Itsura ng bar area. Yan. Cool. So, pwede kayo bumili din ng mga wine. Tapos yan. Hello. Ito yung itsura. The menu, I'll just check it. Okay. Tignan natin kung magkano. Yung price of $8. $8 yung mga halaga. So, puro dollars, no? Naglalaro siya sa $5 to $8, guys. Appetizer, ganun din. Ito burger, medyo mahal na. May $12 na. US dollars yan, guys, ha? Kasi ang tinatanggap nila dito, US dollars. Tapos, Cambodian riel. Diba? Okay. So, yun. So, bumaba na tayo. Nakita na natin kung ano yung itsura. Though, ang init kasi ng punta natin, yung araw nandun mismo nakatutok. So, bumaba na tayo sa floor natin. At least, napakita ko sa inyo. Then, kung may time pa, try natin na magpunta dyan to check
yung pagka-sunset yan. Good morning guys! Ngayon ang ating first full day dito sa Cambodia. At grabe, kahit labag sa loob natin ay kailangan natin gumising dahil kailangan natin mag-breakfast buffet, guys. So ngayon samahan nyo ako mag-breakfast buffet. Kasi sayang 9 o'clock na, 10 o'clock yung breakfast buffet. Until 10, I mean. So, until 10 a.m. So, let's go down para hindi naman masayang ang ating breakfast-breakfastan. Kasi, syempre, magkano din yun, diba? So, paano ko kakausapin ngayon? Tingnan nyo naman kung gaano kalamig dun sa kwarto ko. Pati camera ko nagmamoist. Okay, so ngayon guys, papakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng breakfast buffet. So, yan. Meron dito ang pastryhan. So, dito tayo magsimula. Wow, may pa-soup. Then, ayan. As you can see, potato and corn. Tapos yan, may pa-bacon and sausage. Ayan, may pa-beans. Tapos may pa-tomato. Tapos, ay, init oh. Vegetable. Oh, parang pad-thai-yan. Rice. Tapos, fruits and vegetable salad. Okay, so hello guys. Andito na ako ngayon. Nakaupo at nakakuha na ako ng mga food ko. And ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo, ang kinuha ko ay, kumuha ako ng hotdog, kumuha ako ng bacon, kumuha ako ng parang pad thai, kumuha ako ng vegetable syempre para naman mapakita ko sa inyo na nagbe-vegetable din ako. Tapos kumuha din ako ng rice. Plus, meron ako ditong kinuhang soup. Tapos egg na medyo toasted. So, ngayon pa lang, kung huhusgahan ko siya, parang gusto ko yung bacon kasi hindi siya yung toasted na toasted ngayon. Kasi parang nasa mood ako ngayon ng hindi toasted na bacon yung kakainin ko. Kaya okay sa akin. So, tikman natin. Papakita ko sa inyo. Ay, oo nga, oh. Tignan nyo, oh. Sarap. Tama. Sarap bacon. Madaling nguyain. Tapos next, itong sabaw. Soup pala. Grabe, makapilipino tayo sa sabaw. Tingnan naman guys. Itsura ko pa lang parang antok na antok pa ako. Kasi magsasarado na yung breakfast buffet kaya gumising ako. Siyempre sayang naman kasi kung hindi natin na sasamantalahin yung breakfast buffet, di ba? Yun lang yung ayoko sa breakfast buffet. But kasi hindi pwedeng gawing brunch buffet, no? O kundi lunch buffet. Itong sausage. Or parang hotdogan. Masarap siya, but hindi siya kasi nilamdam ng hotdog na natitikman ko sa Pilipinas and hotdog na natitikman ko sa Thailand. Medyo may pagka-bland. Kasi usually ganun yun eh. Tingnan natin itong egg. Kasi may egg station, diba? So, nag-request ako ng sunny side up. Actually, sana pala ang nirequest ko over easy na egg. Pero okay lang. Manati egg, pero feeling ko, egg lang din na may lasa nito. Mag-expect ba ako ng egg tapos ang lasa itlog? Ay, ibang klaseng itlog. Parang itlog. Okay guys, so nakaligo na ako and ayan, andito ako ngayon sa ating toilet at gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi gusto ko sana bumili dito ng toothpaste. Normally kasi ayoko ng mga toothpaste ng hotel, like literal. But may exemption itong Sim Boutique Hotel. Dahil nung nakita ko ang pinoprovide nila, kasi ganito, dito lang nakalagay. So meron silang mga toiletries, tas mga nakabox. So parang ini-expect ko, generic, ganyan. Then guys, nung binuksan ko, Colgate! So, kasi may mga toothpaste na hindi ko type yung lasa, ganon. Ewan ko kayo kung ganon din. Pero ako, type ko yung lasa kasi ng Colgate. So, okay, hindi na tayo bumili ng toothpaste. So, pwede tayo magpa-request na lang ulit na magpa-request everyday ng additional toothpaste. O, diba? Tipid tips. Magkano din yung nagtipid ko doon, okay? Then, ngayon, aalis na tayo. Pero sa separate video, ko na ipapakita sa inyo kung saan ako pupunta. At, ayan, maglalagay tayo ng sunscreen. Share ko nga lang pala sa inyo. Mayroon akong sunscreen dito na bagong discover ko lang siya. Hindi to sponsored Gusto ko lang i-share sa inyo kasi as a Southeast Asian. Kasi sa atin, diba, sa Southeast Asia, napaka-init. Like, literal na mainit. Tapos, ito, mayroong isang TikToker na meron siyang brand, which is Saipo. Ayan, Saipo yung brand niya. Then, nagustuhan ko yung sunscreen na to. Raisley yung pangalan niya. Though, yung packaging niya is, syempre, diba, gusto ko mga packaging, mga minimalist, ganyan. And very colorful. Very colorful yung packaging na. But yung nilalaman, guys, hindi siya malagkit. So, yun lang ang gusto ko munang i-share sa inyo ito. Na if ever, kung pupunta kayo ng Thailand, Cambodia, Singapore, and other countries na medyo mainit, ito, pwede nyo gamitin ito. The best. Tapos, meron siyang medyo nakakaputing effect.
Okay, so yun, gusto kong sabihin sa inyo kasi always wear your sunscreen, guys. Hello guys! So mag-check out na tayo ngayon dito sa Same Boutique Hotel dahil we're moving na sa next hotel natin dito. Kasi actually, dalawa yung hotel natin na tutuluyan dito sa Phnom Penh. At ngayon, itong budget hotel na to ay I highly recommend this one. Number one is dahil nga budget version siya. I mean, budget friendly. And kung kayo ay uri ng traveler na naghahanap kayo ng maganda yung interior design, maganda yung location, maganda yung service at may breakfast buffet na included, ito po ang the best option sa inyo, okay? So, napaka-the best nitong Same Boutique Hotel and at the same time, nandito siya sa Phnom Penh. Kasi, sabi ng friend ko na makikita niyo sa mga susunod na video is kapag kayo ay maghahanap ng place to stay dito sa Phnom Penh is dapat sa Phnom Penh or sa BKK1 kayo maghahanap kasi yan ang gitna. Kaya alam nyo, ako'y talagang enjoy na enjoy dito kasi kapag ka dito, makikita nyo pala, ayun, no? Diyan pala sa salamin, makikita nyo napakadaming building at napakadaming mga kailangan yung makita sa paligid para makita nyo, ay, grabe, talaga palang highly urbanized yung area na to. Talaga palang napakasulit kapag ka dito nag-book ganyan. And at the same time is, kayang-kaya nyo i-book sa Grab to kasi ang mura lang ng Grab dito. Okay? So, ang check-in ko dito is 2 nights. Then, ang presyo niya is 4,661.63 pesos. So, yun po ang 3 days and 2 nights stay dito kasi mag-move na tayo sa kabilang hotel which is, yun, hindi siya budget version but at the same time is mag-offer ako sa inyo ng hotel naman na maganda. Okay? So, ay, maganda to, I mean, pero yun, yung may star na hotel, kasi ano siya, Ascot Hotel siya. So, yun yung lilipatan natin. And, okay, sige, sabihin ko na nga dito. Lilipat tayo sa Oakwood. Ayan, sa Oakwood, Phnom Penh. Actually, kasi, nagre-research ako ng, alam niyo yung kapag kunyari, i-search nyo, tapos, isosort nyo kung ano yung pinakamura, ganyan. Tapos, ito, hindi mura, hindi siya ganun kamura, but at the same time, is affordable pa din naman. Okay? So, yun, para sa video na to, is I highly recommend this one. Nagustuhan ko ang service, mababait yung tao, yung breakfast buffet nila, okay, western din naman. Tapos, ang nagustuhan ko din dito is i-assist nila kayo from there sa pinakababa pag dumating kayo going here sa taas kasi hagdan yung papanikan nyo like parang 10 steps or 15 steps, parang ganun pag kayo makapanig sa lobby, okay? So yun lang, if ever guys gusto nyo to i-book, yung link nasa ibaba, and also you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng available nyo sa Klook, Mapa Hotels and activities, okay? Again, I highly recommend Same Boutique Hotel kung mag-stay kayo dito sa Phnom Penh, magbasa kayo ng reviews sa Google Reviews, basahin yung reviews dyan sa Klook. Napakaganda talaga, okay? And at the same time, may swimming pool sa taas if ever kung gusto niyo mag-swimming. Depende sa inyo yan, depende sa trip nyo, okay? So yun lang guys, maraming salamat. Again, don't forget to click like, comment, and subscribe. Click nyo yung notification bell sa tabi para laging updated every time na may post akong bagong video. Okay? So, yun lang. Thanks!